sa lahat. Hoy! Hoy! Nagkagulo sa palengke sa Davao City nang mag-amok ang isang babae at lalaki. Pinagtulungan naman silang bugbugin ng mga vendor. Ang pinag-ugatan ng Rumble at iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, iaanunsyo na ng gobyerno para maiwasang maulit ang gusot sa China Coast Guard. Pero kailangan may basbas muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Dating Congressman Arnie Teves inalis na sa pagkaka-house arrest sa Timor-Leste. Pero may ilang kondisyon. Talamak na drug racing sa Marcos Highway sa Pasig tuwing madaling araw, inirereklamo ng mga residente at motorista. Bulkang Taal sa Batangas muling nagbuga ng usok. Pinakamalaking Pride March sa buong Southeast Asia na idinaranas ngayon sa Quezon City, silipin natin. At release date ng bagong single ng Nation's girl group na BINI, inanunsyo na. Kailangan na muna ng basbas ni Pangulong Bongbong Marcos bago i-anunsyo ang mga susunod na rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinigundahan naman ng Philippine Coast Guard ang sinabi ng Malacanang na hindi maituturing na armed attack ang pinakahuling panghaharas ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. China, go back to Philippines. No, go back to China. It's not China. This is not China. This is the Philippines. This is China. Go back to Philippines. Sa kabila ng konfrontasyong yan ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes, kung saan inararo ng China ang mga barko natin, nanutok ang mga Chino ng palakol at kutsilyo, binutas ang isa nating rubber boat at naputulan pa ng daliri ang isang sundalong Pinoy. Magpapatuloy pa rin daw ang mga katulad na routine at resupply mission para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal batay sa rekomendasyon ng National Maritime Council. Pero ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kailangan munang aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga susunod na misyon bago ito i-anunsyo sa publiko. The policy recommendation that was mentioned by the Executive Secretary being the chair of the National Maritime Council is that we will be announcing the routine resupply operation is subject to the approval of our President. Sinabi kahapon ng Malacanang na baka misunderstanding o aksidente lang ang pinakahuling girian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi ito maituturing na armed attack. Sinigundahan din yan ni Tariela. Let me also emphasize, although we would like to emphasize na ito ay isang harangan lang ng resupply operation. But there is no reason na i-interpret natin ito na this is an armed attack dahil ang intention lamang naman ng China dito is to prevent the resupply from being successful. Wala naman talagang intensyon na sabihin nating harapan na makipagsakitan or gamitin yung axe, kutsilyo, para makipagbuno sa ating mga kasundaluhan. Para rin sa isang maritime expert, hindi ito maituturing na act of war. Not every unlawful act of a state is necessarily what we call a casus belli, or an act of war. These are not yet enough to be considered as an armed attack that warrants the engagement in self-defense or the right of self-defense. Para naman sa isang mambabatas, tila lumamya ang ating gobyerno sa pagtugon sa mga panghaharas ng China. Tingin ko parang very soft ang approach natin dito. No? Kailangan talaga natin nung mas matapang na stand, mas matapang na move
dito. Pero yung ginawa nilang aggressiveness na yun, attack na yun sa atin, ano? Parang naghahamon na sila ng, kumbaga, parang naghahamon na sila ng gera. Yung mga kutsilyo, yung mga ano, papatay yan eh. Di ba? May intention talagang kill. Paglilinaw naman ni Tariela, hindi ibig sabihin ito na palalampasin lang ng ating pamahalaan ang ginawa ng China. The national government still condemns those barbaric, inhumane, and illegal actions of the Chinese Coast Guard. Pero hindi pa rin daw ito sapat na dahilan para humingi tayo ng tulong sa ibang bansa o pairalin ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hindi na naka-house arrest sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Pero ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, may mga inilatag na kondisyon ang korte sa Timor-Leste. Una na riyan ang regular na pagre-report ni Teves sa opisyal ng korte. Hindi rin dapat umalis sa Timor-Leste si Teves habang dinidinig ang kanyang extradition case. Nitong nakarang linggo lang nang isailalim sa house arrest ng korte ng Timor-Leste ang dating mambabatas dahil may tuturing daw siyang flight risk. Patong-patong na kaso ang kinaharap ng pinatalsik na congressman na siyang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa, pati na ang serye ng pamamaslang sa probinsya noong 2019. This release validates our earlier pronouncement na sinasabing misleading ng DOJ that he is no longer under preventive detention sapagkat going to order for preventive detention on the ground that the extradition request of the government of the Philippines is defective. Sakit sa ulo ng mga residente ang mga illegal na drag racer sa Marcos Highway sa Pasig. Kahit maraming beses na silang hinuli, pabalik-balik pa rin. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Makikita sa video ang pagpwesto ng dalawang kotseng ito sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Santolan sa Pasig. Ang ilang motor, hinarangan pa ang mga dumadaang sasakyan. Ilang saglit pa, sabay nang humarurot ang dalawang kotse. Isa pala itong illegal na drag race. Nangyari yan itong Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa barangay, isinumbong sa kanila ang illegal na karera. Nerespondihan ito ng mga pulis at barangay pero agad umanong nagpulasan ang mga kasali. Nakumpiska naman ang dalawang motorsiklong ginamit rin daw na pangarera. Ayon sa mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa lugar, madalas na may nangyayaring drag racing sa Marcos Highway, lalo na tuwing madaling araw. Talagang talamak po ang drag racing dyan. No? And then, once na magkaroon naman ng operation, tsaka lang sila nagpapalipat-lipat. Even tricycle before, meron nagaganap dyan. No? May reported sa amin ganon. Pero pati po motorsiklo, meron po talagang nagaganap dyan na drag racing. Ayon naman sa PNP Highway Patrol Group, diskarte ng mga kalahok sa drag racing na magpalipat-lipat ng lugar kung saan kaunti ang mga sasakyan. May spotter pa nga raw sila at tagapigil ng trapiko. Pinaghahanap na ng HPG ang mga sangkot sa iligal na karera na madalas umanong sumasali dahil sa pustahan o katuwaan ng magbabarkada. Yung public highway po natin is hindi po dapat ginagamit sa racing. Ito po ay para po sa mga motorista po natin. Mahigpit po na ipinagbabawal ng batas ang pangangarera lalo na po sa mga pampublikong lansangan natin. Ang mga mahuhuli maaring sampahan ng reklamong reckless driving. Pagmumultahin din sila ng hanggang 10,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Patay ang isang estudyanteng rider matapos mahagip ng truck sa Negros Oriental. Sa Pasay City naman, nagsalpukan ng isang kotse at AUV. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagmistulang yuping lata ang kotseng ito matapos salpukin ng isang AUV sa Vicente Soto Street sa Pasay City alas 10 kagabi. Sa tindi ng impact, wasak din ang harapang bahagi ng AUV. Nagkalat sa kalsada ang nagkapira-pirasong bahagi ng mga sasakyan. Nadamay din sa pag-aararo ang 4 na van na nakaparada lang sa tapat ng isang radio station.
Maswerte namang walang nasaktan sa aksidente. Tumangging magbigay ng pahayag ang babaeng driver ng AUV. Iniimbestigahan na ng Pasay Traffic Bureau ang naturang aksidente. Posibleng maharap sa reklamo reckless imprudence resulting in damage to properties ang driver ng AUV. Sa Tanay City, Negros Oriental naman, nagdulot ng matinding traffic ang banggaan ng bus, truck at isang motorsiklo. Wasak na wasak ang 3 sasakyan, base sa investigasyon ng Tanay Police. Biglang nag-overtake sa bus ang motorsiklo na minamaneho ng estudyanteng si Louie Rosel Perolina. 19 na taong gulang. Hindi napansin ng rider ang kasalubong na truck at tuluyang bumangga ang motor. Hanggang nadamay rin sa salpukan ng pampasaherong bus. Naisugod pa sa ospital ang estudyanteng rider pero binawian din siya ng buhay. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, magdala pa rin lagi ng payong dahil posibleng makaranas sa pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong gabi hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ang southwest monsoon o ang hanging habagat. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahang mararanasan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Basilan. Gayon din sa Sulu, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro at Palawan. Posible naman ang pulupulong pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Zambales, Bataan at natitirang bahagi ng bansa. Muling nagbuga ng usok kaninang umaga ang Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng halos 2.5 kilometers ang taas ng ibinugang steam ng Taal Volcano. Nakapagtala rin ang pagyanig sa bulkan na tumagal ng 4 na minuto. Umabot na sa higit 4,000 toneladang asupre o sulfur dioxide ang naibugan nito sa nakalipas na 2 araw. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island maging ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa crater nito. Pero pagtitiyak ng PHIVOLCS, walang dapat ipangamba sa aktibidad ng Taal. Hindi po natin nakikita yung pagdami ng mga lindol o pagmamaga muli ng bulkan na nagsasaad po na may panibagong magma intrusion na maaari pong mauwi sa pagputok ng bulkan. Sa ibang balita, idinaraos ngayon ang pinakamalaking Pride Festival sa bansa. Libu-libong miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang nagtipon-tipon. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang pagdiriwang dyan? Dahil katatapos lang ng Pride March o yung parada ng mga miyembro at kakampi ng LGBTQIA+ community. At kaninang umaga nga, nagkaroon ng special na graduation ceremony na parte pa rin ng Pride Festival ngayong taon. Happy Pride! Malayang nakapagmarcha ang halos 400 miyembro ng LGBTQI+ community sa Quezon City Memorial Circle. Isinagawa ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga hindi pinayagang makagraduate sa kanilang mga paaralan dahil sa dress code. Kaya naman hindi nila pinalampas ang pagkakataong makapagmarcha sa gusto nilang itsura at kasuotan. As a student at as a transgender in this generation, malaki pong bahagi po yun sa amin at saka importante po sa amin yung ganitong pangyayari, lalo at magpakilala kung sino po talaga kami. Hindi pa po tayo tapos, patuloy po tayong ipaglaban at wag po tayong matakot na maging totoo po. Nagsilbing guest speaker si Frontline Pilipinas anchor Khaled Karen, ang kauna-unahang transgender news anchor sa bansa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang karapatan ng bawat isa sa edukasyon. Education is a right, not a privilege. Lahat po tayo ay may karapatan na makakuha ng sapat na edukasyon. Mahirap man o mayaman, karapatan din dapat nating maging malaya na ipagdiwang ang ating pagkatao, sexualidad at sa kung paano po natin ito dapat na ihahayag. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng graduation ceremony para sa mga miyembro ng LGBTQI+ community sa bansa. Sana hindi na natin kailangan gawin ang ganitong klaseng special graduation ceremony dahil lahat ng mga graduations in the future will be inclusive and will respect the authentic selves of all the graduates. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, mga makukulay na bandera at mga float naman ang pumarada dito sa ilang kalsada sa Quezon City.
na sinundan ng masayang music festival sa Quezon Memorial Circle. Tampok dyan ang mga bigating performer, kaya na lang ng Nations Girl Group na BINI. Noong 2023, nasungkit ng Quezon City ang record para sa pinakamalaking Pride event sa Southeast Asia. Susubukan pa yung basagin ng QC ngayong taon sa tulong ng nasa 200,000 na makikisaya ngayon dito. Mamayang alas 6 na. Mamayang likas ko rin. Nagulat mula sa Quezon City, maraming salamat, Elaine Fulgencio. Susunod, inuman ng mag-iina na uwi sa rambulan sa palengke sa Davao City. 3 patay sa pamamaril sa isang supermarket sa Amerika. At animal rescuer sa Laguna, iniwan ang trabaho para mag-alaga ng daan-daang aspin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nakipagrambulan sa mga nagtitinda sa palengke ang dalawang magkapatid sa Davao City. Nag-ugat ang gulo sa alitan sa inuman. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa video na ito nakuha sa Davao City nitong Huwebes ng hapon, makikitang nag-aamok ang babae at lalaking ito sa labas ng kanilang tindahan sa Bangkerohan Public Market. Ilang saglit pa, binalibag pa nila ang lamesa. Ang babae may hawak na pamalo na iwinawas-iwas pa niya. Naglakad naman ang lalaki patungo sa mga nakiusyoso na nagsitakbuhan naman palayo. Hanggang sa ganito na ang mga sumunod na eksena. Bigla nang nagkagulo sa palengke. Pinagtutulungan paluin at bugbugin ng mga vendor ang nag-amok na lalaki na napilitang magtago sa ilalim ng mesa. Agad namang umawat ang isang babae hanggang sa humupa na ang gulo. Dinala sa ospital ang nag-amok na babae at lalaki na parehong sugatan. Ayon sa mga pulis, magkapatid ang dalawang nabugbog sa rambol. Nakikipag-inuman daw sila kasama ang kanilang nanay sa tindahan na nauwi sa alitan ng mag-iina. Naingayan daw sa kanila ang ibang vendor kaya sinita sila pero nakipagmatigasan raw ang mag-iina hanggang sa nauwi na sa rambulan. May grupo na nasa labas ng kanilang tindahan na medyo nagalit siguro no, sa lakas ng kanilang boses dahil sa kanilang pagsisigawan. At paglabas ng dalawang magkapatid, may grupo dito na pinagbugbog, pinagpalo. Kasi yung isa din na sa kapatid is may dalang kahoy din. 5 sangkot sa rambulan ang dinampot ng mga pulis pero agad din silang pinakawalan matapos magdesisyon ng mga biktima na hindi na magsasampa pa ng reklamo. Sa kabila nito, posible pa rin silang maharap sa reklamong alarm and scandal na isasampa mismo ng pulisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng Pride Month, isinusulong ng isang grupo ng mga negosyante ang pagkakaroon ng tinatawag na queer-friendly spaces. Ito yung mga establishmentong walang panghuhusga at diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ano man ang inyong kasarian, welcome kayo sa barberyang ito. Ito ang tinaguriang first queer barbershop sa bansa. Hindi ka tatanungin kung bakit gusto mo ng maikli or mahabang buhok regardless of your gender identity. So, isa si Paul sa mga nagsusulong ng justice, equity, diversity at inclusion sa mga establishmento. Ayaw niya raw mangyari sa iba ang diskriminasyong naranasan niya nung bata pa siya. So I would bring my 2 younger siblings to the barbershop, and as an effeminate queer man in the province, experience ko yung pagmamata ng mga barbero. Kaya lahat ng empleyado ng kanyang barbershop sumasa ilalim sa gender equality training. Meron ng mga branch sa Biñan, Laguna at Maynila ang pagupitan.
para mas marami pang negosyo ang maging inklusibo, inilunsad ng Philippine LGBT Chamber of Commerce ang Pride Seal of Excellence o PRIZE. Ito ay certification para sa mga kumpanyang hindi issue ang kasarian sa pagtrato sa mga customer at empleyado. Para magawaran ng PRIZE, dapat merong maayos na patakaran at pantay na representasyon. Dapat ding may pagkalinga sa mga empleyado, pakikipagtulungan sa mga komunidad at nagbibigay kaalaman. Naniniwala ang grupo na makatutulong ang certification na ito para mabawasan ang stigma laban sa LGBT community. Hindi ho kami salot ng lipunan. Kami po ay kakampi nyo, kaagapay nyo, kasama nyo sa pag-unlad. Dahil kami may mga negosyo na nagbibigay ng hanap buhay, kami mga profesional na tumutulong sa mga kababayan natin. Nakatakdang ilabas ang buong panuntunan para sa PRIZE sa mga susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mananatili sa Japan si Kai Sotto para sa 2024 to 2025 season ng Japan D-League 1. Inanunsyo ng Koshigaya Alphas na maglalaro na para sa kanila ang 7'3" big man. Lumipat ng kupunan si Kaiju matapos niyang maitala ang kanyang best statistical season na 12.8 points, 6 rebounds at 1 block per game. Maglalaro si Kai para sa Alphas na na-promote sa B1 Division matapos pumangalawa sa B2 Division last season. Bukod kay Soto, maglalaro na rin sa ibang bansa si Javi Gomez de Leaño. Sasabak na sa Korean Basketball League si Javi para sa Anyang Red Boosters. Sa nagdaang PBA Philippine Cup, nag-average si JGDL na 16 points at halos 6 rebounds per game para sa Terra Firma G. Isa siya sa mga naging importanteng piyesa ng kupunan, kaya umabot sila sa playoffs. Samantala, biyaheng France na ang mga atletang Pinoy na sasabak sa 2024 Paris Olympics. Kumpiyansa ang Philippine Olympic Committee na kayang muling makapag-uwi ng gintong medalya ang ating delegasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Lumipad na kaninang umaga patungong France ang delegasyon ng ating bansa na lalahok sa Paris Olympics. Alas 4 pa lang ng madaling araw, magkakasama na sa NAIA Terminal 3 ang ilan sa mga miyembro ng Team Philippines. Sabay-sabay umalis ang mga boksingerong sina Nesty Petesio, Carlo Paalam, Hergy Bacyadan at Ira Villegas. Kasabay din nila ang mga weightlifter na sina Elrin Ando, John Ceniza at Vanessa Sarno. Pati na si Giovanni Delgaco na pambato natin sa rowing. Pagdating sa France, may kanya-kanyang training camp na pupuntahan ng ating mga atleta. Ang 2020 Olympic silver medalist na si Petesio, excited na raw mag-training ulit abroad. Mag-a-adjust din kami. Unang-unang mag-a-adjust kami sa time doon. Pero sobrang malaking tulong to, most especially na makakasparing na din namin yung mga na-qualify athlete po sa timbang namin. Ang kapwa flag bearer niya sa Paris Games na si Paalam, all out na sa inaasam na Olympic medal. Sana sa awa ng Panginoon malabas namin yung best namin na pinagtrainingan, pinagplanuhan, pinagtiisan sa araw-araw. Ilang month po kami, ilang years po kami nag-prepare nito para sa Paris Olympics po. Ang 21-year-old at first-time Olympian naman na si Sarno, imbis na kaba, pagkasabik ang nararamdaman bilang pinakabatang miyembro ng Philippine team. Feeling naman po, excitement at saka handa pong i-enjoy yung game. Yung mindset ko lang po sa Paris Olympics po is ginagawa ko po yung best ko para mag-podium rin naman po. Kumpiyansa ang Philippine Olympic Committee na kayang-kaya ng mga atletang Pinoy na muling makakuha ng gintong medalya sa Paris. Makasaysayan din ang palarong ito para sa Pilipinas dahil ito ang ikasandaang taon mula noong unang sumali ang ating bansa sa Olympics noong 1924 na sa Paris rin ginanap. We'll try to beat Tokyo Medal Hall. Yun na lang. Napakahalaga sa atin. Isa tayo sa countries na maaga nag-participate. So, it's still very inspiring na matagal na pala tayo nakikipaglaban sa sports. Sa ngayon, 15 atletang Pinoy na ang qualified sa Olympics. Posible pang madagdagan ang bilang na yan mula sa iba't ibang sports gaya ng athletics, golf, swimming at judo bago ang huling araw ng Olympic qualification sa June 30. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Susunod, lalaki walang habas na namaril sa isang supermarket sa Amerika. 3 ang patay. Panukalang batas sa magbibigay ng tax incentive sa mga animal rescuer isinusulong. At attention blooms, mark your calendar sa bagong single ng Nations Girl Group. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Tatlo ang patay sa walang habas na pamamaril sa isang supermarket sa Arkansas sa Amerika. We are live here at Mad Butcher in Fordyce, and there is a shooting going on. Sa video na yan, dinig pa ang mga putok ng baril sa gasolinahan malapit sa supermarket. Rumesponde ang mga polis pero 2 sa kanila ang sugatan matapos makipagbarilan sa sospek. Gumanti ang mga polis hanggang sa tamaan ng gunman. Isinugod siya sa ospital bago inaresto. 8 sibilyan ang nasugatan, inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Sa tala ng Gun Violence Archive, umabot na sa higit 200 ang naitalang mass shooting sa Amerika. Dahil sa mga insidenteng ito, mainit pa ring debate sa Amerika ang gun control. Pambihirang pagmamahal sa mga hayop ang ipinamalas ng isang lalaki sa Laguna. Iniwan niya ang kanyang trabaho para sagipin at alagaan ang daan-daang aspin. Kilalanin natin sa report ni Moni Lopez. Dog lover ka rin ba? This one's for you! Dito sa Mabitak, Laguna, nakilala ko ang dog lover / animal rescuer na si Kuya Jojo. Ang kanyang mga alaga, may higit 6 na rang asong Pinoy o aspin. Sobrang dami ha. Sa tuwing sisilip siya sa mga alaga, akala mong di sila nagkikita-kita. May mga nakaabang at nag-uunang sumalubong sa kanya. Lambing to the max sa kanilang fur daddy. Ganyan daw po talaga sila lagi. Ang iba, nagpapakyut sa aking camera. Teka, paano ba nagsimula ang pagiging aspin lover ng ating bida? Nag-start ako mag-rescue 2017. Pag may mga rescue, mga for rescue, nagdo-donate lang ako, tumutulong lang ako paunti-unti, pagsahod, gano'n. Until one time na may aso na sagasaan sa taytay na matagal na nabubulok na yung paa, since malapit sa bahay ko, sa akin yung lugar, so ako yung pinanatasa mag-rescue. So mula noon, nag-start ng pagre-rescue ko every weekend. Kwento pa ni Kuya Jojo, may mas malalim pang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang kanyang love for aspin. Nag-start lang to dahil sa pagtanaw ko ng utang na loob sa aso. Kasi adopted child kasi ako, so yung ang nag-alap sa akin matanda na, 105 years old. Yung aso sumunod, hinihila talaga ang damit namin, pinunta namin. Nandun sa bangin ng tatay ko nahulog. So dahil sa aso, save yung buhay ni tatay noon. May 8 staff volunteer para tulungan si Kuya Jojo. Ang panggastos para sa mga aso, aabot sa mahigit 6,000 piso kada araw. Buti na lang at to the rescue ang mga kapwa dog lovers niya. Plus ang kita sa merchandise items ng kanyang shelter. Share ko lang, alam niyo bang sa sobrang pagmamahal ni Kuya Jojo sa mga kinukup na aso, iniwan niya ang pagiging financial analyst sa bangko para makapagpatayo ng animal shelter. Iba! Nandito tayo ngayon sa shelter sa Mabitak, Laguna at makikita nyo dito sa labas ang mga aso. Dahil dito sila pinapagaling para hindi makahawa doon sa loob. At sa katunayan, meron pa tayong nakita rito sa likod natin, mga bagong tubos ni Kuya Jojo na galing spa sa mga dog pound. So dagdag sa mga alagaan niya. Hi guys! Come! Baby! Ayan sila, lapit sila. Hello! Oh, diba? Na-rescue sila ni Kuya Jojo. Ayon sa isang ulat, umabot na sa 13 million ang bilang ng mga hayop na walang tahanan sa bansa. At para maibsan ang labis sa pagdami ng mga ligaw na hayop, bibigyan ng tax incentives ang mga kagaya ni Kuya Jojo na nagampon ng mga ligaw at impounded na hayop sakali maisa batas ang House Bill number 10120. Hindi man madali ang mag-alaga ng napakaraming aso, determinado pa rin si Kuya Jojo na ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Hanggat kaya pa, hanggat may lakas ako.
magliligtas at magliligtas ako. Sana all may malasakit sa mga fur babies. Kahit ikaw kapatid, pwede mo rin i-rehome ang mga aspin niya. Mondi Lopez, News 5. Itinanghal naman sa Amerika ang tinaguriang world's ugliest dog. Meet Wild Tang, isang 8-year-old Pekingese. Kakaibang itsura ni Wild Tang dahil sa isang muscular disorder. 5 beses na siyang sumali sa kompetisyon pero ngayong taon lang siya nanalo. Nag-uwi ng $5,000 o mahigit 250,000 pesos na premyo ang aso at kanyang amo. Bawal ng daanan ng mga sasakyan ng ilang kalsada sa Intramuros sa Maynila. Ito'y para mas maging pedestrian-friendly ang dinarayong tourist spot. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Maluwag na kalsada, bike-friendly, at ang isang kalye, car-free. Ganyan na ang araw-araw na magiging eksena sa Intramuros, Manila. Formal lang pinasinayaan ang pedestrianization nito. Ibig sabihin, tanging mga tao, bisikleta at e-trike na lang maaaring dumaan sa ilang piling kalsada. Dito sa Intramuros, itong General Luna Street ang fully pedestrianized sa kalye. Ito kasi yung kalye nag-uugnay doon sa mga malalaking infrastruktura dito, katulad ng Palacio del Gobernador, itong Manila Cathedral at ang World Heritage Site na San Agustin Church. Matagal na itong hinihiling ng mga turista, mag-aaral at bumibisita sa historic landmark. There is a clamor to have a safe space para po maglakad sila, magbike, to be more active. I think this is also the effect after the pandemic. We realize the importance of having an active lifestyle. Mas malilibot kasi ang Intramuros kung lalakarin o magbibisikleta ang mga namamasyal. I think it's long overdue talaga. I mean, Intramuros really wasn't, built to accommodate cars. Masarap, parang vegan na nga eh. Para tuluyang maging tourist-friendly ang Walled City, naglagay ng bike lane sa iba't ibang parte nito. Gaya na lang ng Calle Anda, Victoria, Real at Muralla. Sa kabuuan, 9.35 kilometers ang haba ng bike lane dito. Naglagay din ng mga PUV stops para sa mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan na dumadaan sa loob at labas ng Intramuros. Ayon sa Department of Transportation, 64.16 million pesos ang kabuang budget para sa proyektong ito. Dahil dyan, inaasahan ng Intramuros Administration na papalo sa mahigit 7 milyon ang bilang ng mga turista sa lugar ngayong taon. Sakaling maging maganda ang kalabasan ng proyektong ito, posible raw na maging car-free ang buong Intramuros. Siguro start po muna natin kahit car-free Sunday, car-free weekend. Hopefully we can have that as a project. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, Raisa Senon, bakit kaya nagpakalbo? At mga pangarap maging Bini member. Nasubukan nyo na ba ang nauusong ngayong TikTok filter? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Trending ngayon ang pagpapakalbo ng artistang si Raisa Senon. Pero bakit nga ba siya nagpakalbo? Sa kanyang YouTube vlog, ibinahagi ni Raisa ang pagpapagupit niya ng buhok. Tumulong pa nga siya sa pag-shave. Kwento ni Raisa, ginawa niya yan para sa kanyang karakter sa bago niyang pelikula. Bibida si Raisa sa horror film na Lilib, directed by Mikhail Red. Comment naman ng mga netizen, kahit kalbo, ang ganda pa rin ni Raisa. Ito na ang hinihintay ng mga kapatid nating Blooms. May release date na ang bagong single ng Nations Girl Group na Bini. Sa July 11, 8 p.m., ilalabas ang kanilang kantang Cherry on Top. Sabi ng grupo sa kanilang teaser post, get ready for something sweet. Blooming din ang girls sa kanilang fresh pink concept. Nauna nang naglabas ng concept photos ang Bini para sa naturang single. Okay, Nikki, Andre, usapang ano pa rin tayo, Bini. Pero bago yan, matanong ko lang, nagti-TikTok ba kayo?
Wala akong TikTok. Wala rin akong TikTok. Eh, paano kayo tatanungin ko anong filter? Pero familiar kayo sa ibang filter sa TikTok. Instagram naman meron. Oo, meron Parang ako anong mga trip ganun yung mga eh. filter? Hindi ako gumaga. Iba-iba eh. Ako mahilig kasi ako sa memes. Gusto ko yung filter na nandun si Shrek. Wala. Okay. Yung bigla na lang may mga graphics. Lalabas. Ako yung mga siguro yung mga basketball, ganyan. Totoo. Pwede rin. Cool. Gusto ko yung Sige. gusto ko yung mga filter na may parang pa-quiz. Isa ba yun? Tama. Okay, sakto yan. Kasi nauuso kasi ngayon ang isang filter na perfect sa mga nangangarap maging miyembro ng BINI. Sa Pantropico Fields, ang magkakatrabahong yan sa Quezon City. Pwede ring pumili kung sinong BINI members ang nais gayahin. Yun nga lang, etong lalaking to naging bigotilyong BINI. Maraming blooms na ang kumasa sa challenge at nag-upload ng kanilang mga entry. Ako parang kailangan nating subukan yan. Ano? Galing din, no? Oo, tingnan mo. Feeling ko pwede ako dyan. Feeling ko. Baka maging pula pa yung Malay buhok mo. mo. Diba? Yes, Pwede. I'm willing. I'm ready. Ako haba yung buhok. Ayun, Yan. Gusto ko magtuwa kayong dalawa. Sino maganda doon? Saya mo, Jen. Saya mo. Sa'yo na nanggaling yan. O sa kanya naman ang galing eh, tayo. Nakisaya lang kami, nakisaya lang kami. Kabangs ka na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.